Okay, good afternoon. Let's start. Let's have an attendance. Just say present once I call your name. Okay, Abeliana. Present po. Alcantara. Aldabe. Present po, ma'am. Okay, Arteche. Okay, Bajang. Present po. Okay, Balatukan. Present po. Okay, Bambasi. Present po. Okay, Baroro. Present po. Okay, Behek. Present po, ma'am. Okay, Boy. Brasero. Hugayong. Present po, ma'am. Amanya. Present po. Okay, Caspe. Present po. Castillo. Present po. Okay, Consolacion. Del Pinado. Estrada. Present po, ma'am. Okay, Florendo. Present po, ma'am. Okay, Francisco. Present po, ma'am. Okay, Galgana. Present po. Okay, Gianan. Present po. Okay, Hubilia. Present po. Okay, Hardin. Present po, ma'am. Okay, Labareno. Wala. Yanilio. Present po, ma'am. Okay, Manigke. Present po, ma'am. Okay, Owano. Present po, ma'am. Okay, Pakarangan. Present po. Okay, Papa. Present po. Okay, Retuya. Present po, ma'am. Okay, Reyes. Romilio. Ma'am, Present present po, Reyes. Present Nag- Reyes. And- Opo, present po. Nag-delay lang po. Okay po. Saka Romilio. Okay. Roque. Present po, ma'am. Isa Abedra. Present po, ma'am. Okay, Salcedo. Salinas. Present po. Okay, Sau. Present po. Okay, Siliador. Present po. Okay, So. Present po, ma'am. Okay, Soriano. Present. Okay, Sunjam. Present po. Okay, Si. Present po. Okay, Taligatos. Present po. Okay, Tindugan. Tolosa. Present po. Okay, Tong. Present po. Okay, Urbano. Present po. Okay, Bertera. Present po. Okay, Bines. Okay, double check. Okay, Alcantara. Yan na. Absent. Present po. Ayun na. Okay. Boy. Na si Boy. Brasero. Absent. Consolacion. Del Pinado. Ma'am, present po. Del Pinado. Present Okay. po. Okay po. Labareño.
Wala. Labareno. Sino to? Brasero. Brasero. Okay po. And then, Salcedo. Wala din. Tindugan. Salcedo. Nandyan. Okay, Tindugan. Absent. Sige po, open cam for photo op. Ayaw gumana ng cam ko eh. Sige po. 1, 2, 3. Smile. Okay, thank you. Wait lang save ko lang po. Okay, so supposedly, no, lecture time tayo dapat, okay, 11 to 1. So, palitin lang natin, no. So, kanina nag-discuss na ako, okay, about review about ASP.NET. Okay, so now, okay, so I will give you an activity. Paano ba? Bibigyan ko na ba kayo ng activity or what? Teka. Ang question, lahat ba may laptop? Question, lahat ba may naka-install na ba na Visual Studio? Na recover ba yung dating yung installer o nandyan pa rin ba? Si Abeliana, sira yung laptop. How about the others? Meron ba? Pakitap nga yung raise hand ng may problem. Yung may problem. Okay, yung laptop. Nag-i-install pa. Yun, dami-dami pa. No? So, medyo nasa adjustment pa tayo. So, sige. Teka lang ha, huwag kayong magbababa ng kamay. Titingnan ko lang kung gaano kadami. Kasi kung lilima lang yan, yung may problem pa ha, yung hindi pa nakakapag-install, dami naman. Lahat na lang sira, no? Ang dami pa palang walang laptop. Okay, sige, ganito. Sige, hindi ko muna kayo bigyan ng activity about ASP.NET. Pero yun nga, no, hindi ko pa rin naman siya na ide-demo sa inyo. So, ganito na lang muna ang gagawin. Okay. Ito muna gawin natin or ganito muna ang gawin ninyo. So, just download, okay, yung installer. And then, ayun. Sorry, install nyo na siya. So, yan, install nyo na. As much as possible, no? Again, kung kaya ng laptop nyo, 2019 pataas, okay lang, walang problema. Pero kung 2019, no? 2019 lang ang kaya, mas okay lang din, di ba? Ibig sabihin, no, hindi naman tataasan. Okay, pero yun nga, mas maganda sana 2019 tayo para pare-parehas. Okay, pero yun nga, okay lang naman kung 2020 or 2022. Wag lang sana yung lower version. Okay, pero just inform me kung sakaling hindi talaga kaya yung 2019, 2017, or 2015 lang ang kinaya ng laptop, inform nyo na lang ako. Okay? So, basta, no, during the installation process, no, tandaan po, no, ang i-install ninyo yung ASP.NET, yung meron siyang C#. Okay, ASP.NET, C#. Try ko nga. Okay, try ko lang. Share ko yung screen ko. Share ko yung screen ko.
Ayan. Actually, ito lang yung, tawag dito, yung installer ko, no? Kita ba? Ayan, kita naman. Ayaw niya sumunod. Okay. So, yung 2019, it is available naman, no? Available naman siya. Pwede nyo siyang, yun, i-download free. Okay. So, i-launch natin. Basta ang anuhin nyo lang, ASP.NET. Huwag nyo nang i-click lahat. Baka kasi di ba during the installations, meron kayong makikita dyan, may Python, may Azure. Huwag nyo na i-click lahat. Okay? Especially, hindi naman natin yung kakailanganin. Pampabigat lang yon. Okay? Pampabigat lang yun sa laptop niyo. So, for example, create a new project. Okay, so yun, ASP.NET tayo, no? I think you're all familiar naman na dito. Okay, so yun, sa ASP.NET, we have a Visual Basic. So, syempre, ang hahanapin natin dyan ay yung C#. Okay, ano natin, ASP.NET. ASP.NET. Okay, so ito siya, dalawa siya, no? It's either VB at saka C#. So, C# ang pipiliin natin. Okay, .NET frameworks na lang siguro tayo. Okay, so as I mentioned no kanina, may ang updated kasi na .NET framework, okay, ay yung .NET Core. Okay, ulit no, .NET Core po yung updated natin na framework. Okay, so ano ba yung pinagkaibahan ng .NET framework sa .NET Core? Sa .NET Core, ang parang ano lang naman niya, yung advantages niya if you're going to use a .NET Core since it is a newer version, okay, newer versions of .NET framework, you can add microservices. Okay, yung makakapag-insert ka ng many applications, it can be integrated many. Okay, yun nga, applications, mas madami kang may add-on. Kasi mga microservices. Okay, pero I think hindi naman na siguro natin yung gagamitin. So, pwede na siguro tayong mag.NET framework. Because if we were going to use yung .NET Core, so ang gagawin natin, we have to download separately yung .NET Core SDK. Okay, dito, i-install natin siya, i-download natin yon yung .NET Core SDK natin na yon, saka i-install natin para basahin siya ng Visual Studio natin, yung mismong pinaka-framework na yon. Okay, since kasi tinanggal ko na nga yung .NET Core na yon, so yun, so .NET framework na lang muna ako. Okay, so yun, kailangan ko siyang i-install uli. Okay, so ayun, as you can see sa .NET framework kasi hanggang 4 point something lang siya. Pag naka.NET Core tayo, okay, nasa 5 na siya. Okay, 5 na yung pataas na yung mismong pinaka-version niya. So, kung kakailanganin na lang natin yung .NET Core na yun, saka natin siya i-install. Okay? Or i-download saka install. Pero have you already used it before ba? Nagamit nyo na ba yung .NET Core na yon? Or nag.NET Framework pa lang din kayo nun? Paki-raisehan niya kung sino yung gumamit na ng .NET Core. Meron ba? Raisehan niya. Ayun, meron naman pala. Ayan. How about the others? Ayun pala. Okay, so, sige. So, ibig sabihin, okay naman. Yung iba naman pala, familiar. Okay, so that's good, no? Ito siya. May tanong ba? Okay, testing lang naman. Testing lang. Sige. Sige po. And then, ayan. Okay, sample lang na ito. Sinample ko na siya kanina kasi kaka-install ko lang siya kanina. Ano? So, as I mentioned, sa .NET Core, no, yun nga lang. No? Yung newer versions na yon ng .NET Core, as I mentioned na rin kanina, hindi na doon included si web form. Okay, check nyo nga, no? Check nyo kung tama ba yung binabanggit ko sa inyo kanina na under ni .NET Core, wala na si web form. Kasi dito, no, si .NET Framework, dahil .NET Framework pa rin siya, may web form. May web form.
Okay, pero pag gumamit na tayo ng .NET Core, mawawala na to si web form. Okay, so check nyo. Okay, kung totoo ba yung binabanggit ko kanina. Pero of course, it is based on Microsoft lang din naman. Yung binanggit ko sa inyo kanina na talagang wala na doon, si web form. Okay? So, but then, no, ito naman din kasi ang magiging focus natin, no, si MVC. Okay, we're going to use MVC. So, you may choose empty, but you may use na yung MVC. Anong pinagkaibahan ni empty sa MVC? Siyempre, empty, parang ano ka na yan, parang you have to start from the scratch. Pero if you're going to select MVC, okay, meron ka nang makikreate dyang mga folder na MVC talaga. Okay? Hindi mo na kailangan mag-create ka pa ng sarili mong folder na model, view, at saka controller. Okay? So, yan. So, eto siya, no? So, as you can see, okay, on the right side, okay, ito siya, no? Meron tayong model, okay, view, at saka controller. Okay, so yun yung dapat ninyong matutunan. Yung model, controllers, at saka view. Anuhin ko na nga, no, i-discuss ko na nga shortly para maka-proceed tayo sa week 3. Okay? Saglit lang to. Okay, saglit lang to. Medyo sinisipag akong mag-ano ngayon mag-discuss. Saglit lang to, ha? Para by next week, dire-diretso tayo sa coding. Okay? Para maintindihan po ninyo. Okay, basta hapyawan ko ulit kayo. Basta ito, no, yung sa MVC, ito siya, no? Ito yung sa model, ito yung sa view, okay? And then, ito yung sa controller. Okay? Ito po. Ayan, ulitin natin. Sa model, blanco pa siya. And then, sa view, ito siya, na yung home. Okay. Okay, para makausad tayo. So, dito, no, ito kasi yung discussions natin ng week 3, no, para yun nga, makakahabol tayo. Don't worry, maiksi lang to. Bibilisan ko na lang. Yan sa ASP.NET nga, meron siyang MVC, okay? It is used, no, for building website and web application using HTML, CSS, and JavaScript. So, meron din siyang MVC5. Okay? So, it is a test-driven siya, development friendly. So, ibig sabihin, even short lang, short code, no, pwede mo siyang i-test na. May maingay. I-mute kita, Sherwin, Yan. So, yun, basta tandaan nyo lang model, view, controller. So, it represents the shapes of the data sa class in C#. So, ibig sabihin, every time that you're going to insert yung code, no, using C#, and then if we're going to connect it into the database, usually dyan tayo. Okay, dyan tayo gumagalaw sa mismong model. So, sabi nga dyan, it is a class in C#. Ibig sabihin, di ba, every time that we're going to create a program, actually, we are creating a class. Nagkikreate na tayo nun ng class. Okay? So, now, no, so yun yung model. Basta yung model, it represents data. If we were going to connect it into a database, dyan tayo. Okay, dyan tayo. Again, gumagalaw, nag-retrieve ng data. View, okay, it's all about displaying data. Ibig sabihin, no, every time that you're going to create the interface of your website or web applications, dito ka naman gumagalaw. Okay, kaya nga sabi dyan, view is the user interface. Diyan mo makikita si CSS, HTML, and then we have also Razor syntax. Razor syntax. Okay, so meron tayong ginagamit na syntax na Razor nga na it is easy to use din. Okay, so it is easy to integrate sa mismong pinaka-websites natin using Razor. Familiar kayo kay Razor? Familiar ba kay Razor? Hindi pa. So, yun. So, pwede natin gamitin si Razor na as a syntax. Actually, madali lang naman din siyang gamitin. Okay? So, dito, ito si view. So, ibig sabihin, ito yung mismong pinaka-interface natin. Okay?
Ayan, meron tayong interface. Yan, diyan ka gagalaw. Ibig sabihin, meron na ditong sample na about, and then contact, and then index. Ito yung pinaka-home. Ayan. Makikita mo na dyan, no, yung mga syntax, okay, or mga scripting language, or yun nga, yung sila HTML, CSS, and then if you want to design it, andyan na po siya. Okay, ayan. Okay, so makikita nyo sa MBC, meron na siyang given. Ayan, may HTML siya. Pag nakita kayo ng gantong no, gumagamit tayo ng razor. Okay, possible, no, we use razor. So, ayan, if we're going to run this, as you can see dito, di ba, meron na tayong about, contacts, at saka index. Ako, hindi ko pa siya try to eh. Tingnan ko kung may open niya sa Yan, ito to. So, ito na yung output mo, no, dito. Kasi nga may given sample na siya. Provided dito. Ang problema, kung may inaayos pa dito eh. For security. Yan, ito na yun. Buti gumana. So, yan, ito na yun. Home, about, contact. May sample na siya. Di ba meron yan sa contact? Kaya, one Microsoft Way, Redmond. So, if you will take a look dito sa part ng view ng contact, ito siya. One Microsoft Way, Redmond. Okay, ang title niya yung phone. Ito. Tama siya. So, yun. Okay. So, meron din tayong about dyan. Ito siya. About. About. And use this area to provide additional information. Ayan. Okay. Then, home. So, alam naman natin, no? Home, no? Usually, we insert a name na index. Okay, so ito siya. Okay, so yan. Basta view, about, interface. Okay, controller, no, is it handles the user request. Typically, the user uses the views and raises an HTTP request. Ibig sabihin, no, usually, every time na, kunwari, no, ito yung website natin. No? Every time na clinic mo yan si home, every time na clinic mo yan si about, every time na clinic mo yan si contact, ang trabaho ni controller, siya yung nakikipag-communicate kay model, siya din yung nakikipag-communicate kay view. Okay, parang ang trabaho ni controller, sasabihin niya, okay, pinindot niya si contact, okay, view na contact, tawag ka. Parang ganun, tawag ka, okay, mag-display ka. Ngayon, tatanungin din ni controller, okay, nung clinic niya si contact, okay, ngayon, view, i-display mo siya, di ba? I-display mo yung contact na webpage. Ngayon, model, tingin mo ba meron bang kailangan na data sa database, or meron bang C# code na kailangan si contact na view? Okay? So, yun parang ang trabaho ni controller, para siyang parang middleman. Okay? Para siyang ahente na, uy, tawag ka ni ng users natin. Okay, whom tawag ka? Okay, parang siya tigatawag. Okay? Kaya nga sabi dyan, no, request handler. Kung ano yung request ng user, siya yung tigatawag. Okay, tiga-call out po. For example, dinig mo nga si contact, need niya ng data from database. So, si controller ang mag-handle nun. Okay? So, I hope naiintindihan nyo na itong si MVC. Okay, so yun yung architecture niya para medyo mabilis. Basta yon si view, i-display niya, no, kung ano man yung data. For example, di ba, si interface nga, si view. No, for example, yung interface natin need ng data from database. Okay? Or yung data na galing siya kay model na create mo using C#. So, i-display niya yon ni view. So, yun nga, si controller, siya yung bahala. Tiga-request, tiga-render, tiga-manipulate. Okay. So, yun. Every time si user nga, nagre-request ng data, okay, sa browser, ayan, yung tatlong yan. Kaya it is really important, class, na maintindihan nyo yung tatlong to. Okay? Sige po, yun lang naman siguro, no, na-discuss ko naman na. Actually, ganyan lang kaiksi to. Pinaiksi ko na lang para mas maintindihan. So, sa update, as you can see na lang dito, no, sa update, as I mentioned, di ba, while ago, pwede kayong makapag-insert ng XML at saka ng local DB, yung mga database. So, ayan. Doon mo siya makikita sa app data. Okay, it could be insert in this folder. Sa controllers, ayan. Actually, ito siya, no? Makikita nyo dito. Saan ba si controllers? Ito.
no? Request handler siya. Ayan. Don't worry, tuturuan ko kayo yan kung paano siya, paano niya tinatawag. Okay, yung mga yan. Kaya nga importante na meron muna kayong meron kayong, anong tawag dito? Meron na kayong ganito, no? Visual Studio, naka-set up na. Para next week, coding na lang tayo. Basta yun lang muna. Gusto kong maintindihan nyo muna yung MVC. Yung font, no? If you want to use more fonts, no? Yun, na pwede nyo gamitin in creating your website, yan. Pwede kayo mag-download and install. Models, ayan. Kanina blanco pa. We can create our own. Script, if you're going to use JavaScript, jQuery, Bootstrap, okay. So, yan. Pwede ka mag-insert dyan. So, ayun, global ASAX, no? .asax, okay? Diyan mo makikita, no? Parang hindi naman niya tinuro, no? Ito siya, nasa baba, ito Nakikita niyo ba? Nakikita niyo na yan. Global ASX. Yan, ito siya. Yan. So, importante yan because no, every time na yun nga, ginagamit natin itong si ASP.NET, okay, siya yung bahala yung about sa starting applications natin, once na naran natin siya, once na in-end natin yung mismong pinaka-website. Okay, nasa loob siya ni global.asax. Package.config, no, you will be determined dito sa part na to kung anong versions ang ginagamit mo. Okay? Anong applications ang installed sa'yo. Under ni package config, ito siya. Okay, ayan. Makikita mo na yan, yung mga versions niya. Yung jQuery, version, ASP.NET, meron tayong Razor, etc. Umiingay na sa amin. Kailangan ko ng bilisan. So, yun, web config, no? Lahat din ng mga files, no? Ng mga important details ng mismong pinaka-website natin or applications. Nandito siya kay web config. Yan. 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 So, indicated din dyan, no, kung anong language yung ginagamit natin. Okay, etc. Okay, so, I think yun lang. Okay. So, i-discuss ko na lang to. Yung mga yan, furtherly next week. Okay, kasi yun, kailangan na nating mag-code next week. Okay, para mas matandaan na siya. Okay, kasi babaguhin natin to. Kasi magseset tayo ng mga URL, no, sa loob naman ng pinaka-route natin. Okay, basta yun lang. Kailangan maintandaan nyo muna yung MVC. Okay? Yun lang, nawala ako. So, ganito na lang ang activity nyo. So, start to create a team muna. No? Create kayo ng team. Ilan ba? Ano ba yung subject nyo ngayon? May R101 ba kayo? Siya, wala pa, no? Wala pa kayong pro. Okay, may AR. May project na ba kayo doon? Ilang members kayo? By 10 per group. Okay, wala pa, pero by 10. O sige, ganun na lang. Okay, so create kayo, no? O project team compositions na lang muna tayo. Okay, form kayo ng group. Okay, 10 members in a group. Okay, so ganito yung magiging konsepto nyo, no? Yung system nyo, no, na applications na ide-develop nyo. Okay, siguro pagkasundoan na lang natin na ano na lang, pang e-commerce ang datingan. Okay, para medyo madali-dali. Pero just select na lang a particular business na magiging applicable yung pinaka-website nyo. For example, basta e-commerce hanggat maaari, no? Pang e-commerce. So, let's say pang milk tea. Okay, milk tea, ibig sabihin, no? Ibig sabihin, pwede siya na kahit saang milk tea, no, yun yung nabanggit ko sa inyo kanina, pwedeng ma-edit yung logo, at the same time, yung header, yung font size, font style, etc. And then can also add pictures, no, nang hindi gumagalaw sa mismong loob ng code. Kumbaga parang ang sistema niya Shopee. Pag nag-add, edit, no, delete siya,
or nag-modify siya doon ng kung ano-anong stocks, for example, stocks ng products doon sa Shopee, doon ka lang gumagalaw sa mismong interface. Okay, hindi ka gumagalaw sa mismong loob. Ibig sabihin, hindi naka-embed doon yung code mo o yung mga images mo sa mismong pinakaloob ng applications mo. Clear po ba? Go ahead, Reyes. Question? May tanong ba? Ma'am, pwede po ba i-connect yan sa mga project po ng SIA tapos AR po if ever? Baka iisang project lang po. Yes, pwede po. No? Pwede Kasi- naman siya. Actually, Kasi ang nangyari po sa amin dati, ma'am, nung second sem po ng finals po namin. Humiwalay po kasi yung IPT po namin, tas database po namin that time. Tapos yung tatlong subject po na major, ma'am, bali tag-iisang system, ma'am. Bakang nangyari po, nagahol po talaga sa time po. parang naging burden siya sa inyo, no? Tama. Opo, ma'am, kasi three different system, ma'am, eh. Tapos isang sem lang, parang time management, parang bitin po. Kasi ako po kasi nag-manage nung group po namin na yun, ma'am. Parang ayun po yung naging dilema po. Totally, ma'am, yung oras lang po. Pero kaya naman po tapusin. Time lang po talaga. Actually, no, this is also recommended naman talaga, no? To make parang mag 2-in-1 plus 1 pa, parang ganon. Na, for example, meron, kayang tinatanong ko yung sa SIA nyo, no? Kung meron na sana kayong professor, no, sa SIA, okay, medyo madali-dali na lang. Kasi parang doon na lang tayo makikipag-collab. Sa o nga, no, wala pa. Sa R101, ano ba yung meron sa R101? Hindi pa ako nakakapag-handle nun eh. May language ba kayo doon? Programming language? To be announced pa lang po siguro, ma'am. Pero yung po sa ma'am, tawag dito po. Kung may CA lang po talaga, ma'am, parang, ayun, ma'am, parang magkakaroon talaga ng collab talaga po. Oo, I think SIA, no, yun ang magandang collaboration. Pero R101, give me an idea nga, ano ba yung meron sa R101? May programming language ba kayong ginagamit doon? Meron ba? Ano ba yung dinidiscuss? Retuya? Go ahead. Ma'am, possible po magkaroon po ng programming kasi last time po natanong ko po yung classmate ko, ibang section, na nagpo-program rin daw po sila sa AR po. Sa AR. Sino yung prop nyo sa sa AR? Sir Morris po, ma'am. Doc Morris. Lahat kayo si Doc Morris, tama ba? Ewan ko lang Si po Doc sa iba, Yes, ma'am. ma'am. Okay. Meron pa ba dito iba yung professor? Hindi ko lang po alam, ma'am. Pa-raise hand nga po. Patap nga po ng raise hand. Opo, Nung yes po kasi, baka ma'am, nung enrollment, ma'am, nakaiwalay po kasi yung date ng enrollment ng mga irregular po nun, ma'am, eh. Tapos ang alam ko po, ma'am, pinupull slot po yung A to D. Bali, ang nasingit po yung mga irregular po ata is M to J po, mga ganun. M to J, okay. So, wala ditong Hindi ko irregular. sure, ma'am. Meron ba? Hindi ko lang Patap po nga sure. ng raise hand. Meron ba? Wala. So, ibig sabihin si Doc Morris ang prop niya. Sige, I have to talk with Doc Morris na lang din. Okay? Kausapin ko rin siya. Okay? Pero yun nga, pwede yun. Pwede kayong makipag-collab sa AR. Pero alamin ko muna kung ano yung meron doon. Kung papayag, no? Kumbaga sa akin, walang problema. Kung papayag na lang si Doc Morris. Okay? Pero try ko din siyang kausapin. Si SIA, kasi, ang sistema kasi ni SIA, yun, pwede natin siyang magamit, no? Pwede natin yun din i-collab. Kung ano yung project niyo sa akin, yun din yung magiging project niyo doon. Kasi ganito ang sa SIA, bigyan ko na rin kayo ng idea. Total, wala pa naman yung professor niyo. SIA, system, ingay ng puta namin. So, yung SIA, System Integration and Architecture, ibig sabihin, parang ang magiging sistema na to, yung parang marami siyang mga system and then you're going to integrate it into one. Okay? Parang ito 2-in-1 mo siya or ito 3-in-1. Paano yung konsepto? Go ahead, Reyes.
Ma'am, ayun po ba yung example ng kunyari sa system po ng school tapos yung mga super system po yun tapos i-divide yung subsystem po tapos ayun yung paghahatian po per group. Example po sa QCU, ma'am, may ma-assign sa library tapos registrar then yung iba sa may ano naman po, tawag dito po, sa mga files po, ganun. Yes po. Oo, ganun ang mangyayari doon. Parang magkakaroon ng collab. Kumbaga, pagko-connect-connectin nyo yun. Okay. Pero since kasi, sabi nga dyan, di ba, system integration and architecture, ibig sabihin, it's not about na ang i-integrate mo lang dyan ay system or yung mismong software, pati yung mismong architecture. Ibig sabihin, for example, you're going to create a system, sabihin na natin supply chain management system. Medyo malawak siya, no? Supply chain management okay? Yung isa sa part ng ng courier. Okay, parang ganito, isipin nyo yung sistema ng Shopee. Di ba si Shopee, ginagamit natin siya para maka-order. Tama ba? Pero si Shopee, connected siya kay JNT sa courier. Connected siya kay, si JNT lang alam ko eh. Sino pa bang courier na? Sabihin na connected siya kay LBC. Yun lang kasi mga alam ko. Okay, so yun. Ulit, si Shopee, no? Shopee siya, applications, nakakapag-order tayo. Pero connected siya kay sa mga courier. So si courier na yon, let's say si JNT, meron din silang applications na ginagamit. So every time na may umu-order, kumo-connecta yon sa mismong system ni JNT. Para malaman ni JNT kung may mga umorder ba, may mga to pick up ba, to deliver. Okay? So, ibig sabihin, i-connect mo yon. Aside doon, no, meron pa yung di ba si Shopee, connected pa siya meron pa siyang isang pinaka-system yung parang sa mismong pinaka-admin side. Meron pa siyang isang system para sa mga payment gateway. Di ba, minsan nagbabayad tayo via GCash, via online bank transferring. So, yun yung magiging konsepto nyo sa SIA, yung magiging project nyo, i-connect nyo yun. Okay? Yung mga system po na yun. Okay? Paano yun, ma'am? For example, paano mo nga naman siya i-connect, no? Ang magiging main center ni dyan, tas bibigyan ko na kayo ng idea. Bibigyan ko na kayo ng idea, ang magiging main center ni dyan is dapat yung database ninyo. Kasi for example, may umorder, papasok siya kay database. Si database, i-retrieve yan ng courier mo. Okay? Ngayon, si database, pwede din niyang ma-access ng mismong pinaka-admin, ng mismong pinaka-Shopee. Pwede din niyang ma-access ng mismong pinaka-payment gateway mo. Okay? Para sa payment details. Okay? Kumbaga, malaki yung magiging participation ng database ninyo para magkaroon sila ng collaborations and then ma-access nila yung data ng bawat isa. Okay? And then, ganito rin ang konsepto ng SIA. For example, no, meron kang i-create. Basta kasi kayo bahala Kayo bahala kung ano yung magiging nyo dun magiging title ng system nyo. So, for example, no, mag-create ka din dapat ng system para sa mobile. May gantong professor na gantong pinapagawa. Mag-create ka ng system na, mobile applications. Tapos, mag-create ka pa ng system na website. Mag-create ka pa ng system na Windows application. Sabihin na natin, nagawa siya sa bb.net. Ngayon, i-connect mo yung tatlong yon. Okay, minsan ganun yung pinapagawa ng professor ng SIA. May mobile, merong naka-Windows form application, merong naka-website. Tapos, gusto niya, i-integrate mo yun. Pag-connect din, magkakaroon sila ng interaction into each other. Okay? So, yun. Basta depende nga yun sa professors ng SIA. Pero basta yun ng SIA, it's all about integration. Okay, ng mga system. Ngayon, no, total, ang subject natin, ASP.NET, no, about creating a dynamic websites. Okay, dynamic website. So, pwede, ang gawin nyo na nga. Di ba, sabi ko nga sa inyo,
Actually, ordering system, madali nyo na yon na magagawa. Paano yon? For example, meron na kayo sa akin, sa subject ko na IPT 102, may dynamic websites na kayo, ordering system. Ngayon, pwede kayong mag-isip na, sige, gawa tayo ng Windows applications naman. Windows applications gamit natin bb.net. Okay, gamit nyo bb.net kasi may knowledge na kayo sa bb.net. Okay, Windows application na kung saan nandoon naman yung administrator side. No? For example, every time na may umu-order sa website nyo, na yun na, sa website, may umu-order, using applications mo na bb.net, andun si administrator, nakikita niya kung sino yung umorder, nakikita niya ngayon kung ilan yung umorder. Okay, nagigets nyo? Okay? So, pwede din, no, dahil meron na kayong Windows applications using bb.net, pwede ulit kayong mag-create naman ng isang mobile application. Create kayo ng isang mobile application naman para naman sa mga couriers. For example, nga sa JNT. Okay, JNT na kung saan, no, every time na may umorder using website na dynamic, si JNT naman using mobile applications, makikita niya yung for pick up or yung mga for deliver. Okay, nagigets nyo? Yun yung para ma-meet nyo yung mismong SIA ninyo. Okay, kaya ayun, okay to, si IPT 102, madali nyo na lang siyang, madali nyo siyang magamit sa subject nyong SIA. Okay, pero yun nga, siguro, sige, bigyan ko na kayo ng free will, kayo na bahala kung ano yung name or ano yung magiging project ninyo sa akin. Sige, kahit ano na, kahit hindi na ordering system. Pero yun nga, no, kaya yun ang binigay ko sa inyo na project about ordering system kasi medyo madali. Kumbaga, madali siyang gawan, i-integrate. Okay? Kasi nga, pwede mong i-connect na din yung supplier, pwede mo na i-connect yung mga courier, pwede mo na i-connect din yung mga administrator, etc. Okay? Pwede siya kasing lumawak. Clear po ba? So again, kayo na bahala. Pero again, suggestions ko pa rin, as much as possible, ordering system para pwede nyo siyang palawakin pag ginamit nyo siya sa subject nyong SIA. Okay, clear po ba? Questions? Itanong? Mag-post na lang ako sa ng Excel, okay, ng Excel sheet sa natin, sa G Classroom, tapos i-fill out nyo na lang. Yon, okay, yung mga list of members, and then ayun, mag-usap-usap na kayo, no? Siguro hanap ako, no, or bigyan ko kayo ng template, no, para doon nyo ilalagay yung draft ng proposal po ninyo. As much as possible kasi syempre, meron man lang dyan objectives at saka short description. Okay, clear po ba? Questions, submission, siguro next week na lang, no? Para may time pa kayo, para makapag-usap, and then yon brainstorming kayo. Okay, clear po ba? Okay, sige, clear naman. Wala nang tanong? Questions? Wala na? Sure? Okay, sige, kung wala na, sige po, by next week na lang po. Thank you. Bye-bye. Okay, ma'am. Thank you po. Thank you po.